Magandang araw po mga kapatid. Ito pong video na ito ay isang demonstration ng video mixing software na vMix na ginawa na po nating standard dito sa District 1 ng Asia-Oceania Division. So, ang topic po na madadaanan natin ngayon ng sa vMix ay number 1, basic controls. Number 2, kung paano maglagay ng mga inputs. Number 3, kung paano maglagay ng mga titles. Number 4, overlaying. At yung panghuli po ay yung chroma keying. So kung makikita po natin sa screen mga kapatid, ito po yung traditional na interface ng kahit anong video mixing na program. So dito sa kaliwa, ito po yung preview na panel kung saan ang susunod na video natin na gustong ipalabas ay nilalagay natin dito sa preview panel. At dito naman sa kanan, yung final na output na mga kapatid. Nasa gitna naman, ito po yung mga transitions. So, cut, fade, cross zoom, fly rotate, zoom. So, kahit ano pong transition na gusto nating gamitin, andito po yung sa gitna. Ito naman po sa ilalim ay ang mga inputs natin. So, sa tutorial pong ito, maglalagay po tayo ng dalawang camera as an example. So, gagamitin po natin ay ang capture device na Magiwell. Ito po yung mga kapatid, yung Magiwell na capture device. Yan. So, 6 na input po siya. So, 6 na camera po ang pwede nating ilagay dito. So, 6 na camera with audio na rin po siya. So, ito po yung isang example. Meron siyang video, tsaka yung left-right na audio. So, 6 na ganito po ang pwede nating ipasok sa Magiwell na pwedeng i-capture ng vMix. So, sa example po natin ito, sa demonstration, dalawang camera po ang nilagay ko. So, number 1 and number 2. So, wala po akong audio na ipinasok kasi lahat po ng audio natin dadaan sa audio mixer natin. So, yung vMix plainly for video lang po. Yan, ito po yung Magiwell. Yan po. So, yung unang camera, tatapat ko lang po muna sa ating example na choir. So, dahil walang tao dito, so, video na lang ng choir. Example lang po. So, yan mga kapatid. So, example lang na live na pong umaawit ang ating mga choir. So, again, kinuha ko po yung video na yon sa ating device. So, sabi natin kanina, 6 na video po ang pwede niyang i-capture. So, andito po siya. So, ulitin ko lang. Sa add input, capture. So, andyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kinabit ko siya sa number 1 na slot nung Magiwell. So, again, wala na masyadong kinalaman to. So, inanan ko na lang kasi wala naman tayong audio na ipapasok. Okay, so meron na po tayo, number 1. So, balikan ko lang mga kapatid. So, itong input, pwede tayo magpasok ng video, audio, mga MP3, mga picture, PowerPoint. So, andito po siya lahat. So, usually, ginagamit natin dyan is video, image, PowerPoint, dito sa capture, kung gusto natin mag-capture ng mga live na video feed. Title, dadaan natin mamaya. So, kunin ko yung next na video natin. As an example lang po. So, punta tayo sa number 2. Doon ko siya kinabit. So, yung audio, none lang. So, yan yung camera number 2 natin. So, since may dalawang camera na tayo, dalawang input na tayo, pwede na natin gamitin yung mga transitions. So, cut. So, magpapalit lang siyang bigla. Fade.
Yan. So, cross zoom, fly rotate, zoom. So, pwede natin siyang palitan dito kung anong gusto natin. So, click lang natin isa-isa, tapos kung anong gusto nating transition, mapapalitan natin siya. So, mag-add naman ako ng video. So, add input, video. So, kailangan natin ng background video. Parang backdrop natin, mga kapatid. So, lagay ko sa preview. Hindi pa siya magpi-play. Magpi-play siya kapag pinasok na natin sa final. Automatic play po siya. Yan. So, ang example natin na event ngayon is ang community prayer. Since may schedule na tayo, may kanya-kanya na tayong schedule ng community prayer. Isang araw sa isang linggo, mga kapatid. So, ito yung example natin sa ating demonstration ngayon. So, meron na tayong backdrop. So, since backdrop po ito, kailangan continuous playing siya. So, ilulup ko lang. Pindutin natin itong loop para kahit magtapos siya, uulitin lang po niya. Yan. So, yung choir natin dito sa preview. So, anytime pwede natin siyang ilabas. So, usually sa community prayer, meron tayong mga 3 awit bago manalangin, mga kapatid. So, pwede natin kunin yung video isa-isa. So, add input, video, browse, tapos hanapin lang natin yung file kung saan natin sinave. Yan. So, meron tayong 3 awit, number 1, number 2, number 3. So, kunin ko muna itong isa. Open. So, nandito na siya. So, lagay ko sa preview. Tapos, play lang natin. Kahit anong transition po. So, automatic na siya mag-play. Yan. So, kung gusto nating ilabas din yung choir, pwede tayong gumamit ng multi-view. So, select natin yung backdrop natin. Double click. Tapos, multi-view. Tapos, select natin yung video 1. Tapos, sa number 2, yung ating awit. Tapos, pipili tayo dito sa kanan kung anong style ang gusto natin para may split natin siya. Ayan. So, dito tayo sa simple lang. Add. So, pag pinlay natin to, dalawa na siya agad. So, yung choir natin na live, tsaka yung file na sinusundan ng choir. So, yun po yung basic controls. Transition, tapos yung pag-add ng mga input. Ngayon punta tayo sa pag-add ng title naman, mga kapatid. So, add input, title, pili tayo kung anong gusto natin. Meron sa mga styles dito. Kung anong gusto natin, piliin natin. Kung ngayon napili ko ito. So, title natin is Community Prayer. So, capital natin, Community Prayer. Then,
Sample lang, Asia, District 1, Asia, and Oceania. Division. So, dito na siya. Ngayon, paano natin may papalabas dito yan? Paano natin ipapasok dito sa ating final output? Meron tayong tinatawag na mga overlay. So, number 1, number 2, number 3, number 4. So, yung overlay, parang pinapatong mo siya, mga kapatid. Hindi mo pinapalitan yung kung ano yung naka-play, kundi pinapatong mo lang. Kaya overlay. So, yan. Kung i-overlay ko siya number 1, yan, papatong na siya. Ngayon, saan natin mapapalitan tong settings ng overlay? Dito, meron siyang button dito. Pag pinindot mo siya, yan. Number 1, number 2, number 3, number 4. Yung number 1 natin, as is lang siya buong screen. So, wala tayong binabagong position. Papapalitan natin dito yung effects kung paano natin gusto siyang ipasok. Kunyari, zoom, wipe, or slide. Try natin tong slide. Palitan natin. So, tinanggal ko. Tapos pag pinasok ko, yan, nag-slide na siya. So, yung overlay, isa rin paraan to para makapaglagay ng picture-in-picture na tinatawag. So, kunyari, ito muna, balik natin dito sa file natin. Start lang natin. So, natin yung file natin. Pwede natin gawin yung overlay para yung ibang inputs natin maipasok natin sa final output. So, yung number 2 na overlay, gagawin natin siyang picture-in-picture, tapos babaguhin natin position. So, liliitan natin, tapos ilalagay natin sa pwesto na gusto natin. Kunyari, dito natin gustong ilagay. So, yan. Pag pinindot natin number 2, andun na siya. So, naipasok na natin siya sa final output natin. Yan yung mga multi-view. Bukod dun sa multi-view kanina na ginawa natin, pwede nating isang option din na gawin ito. So, hide ko muna ulit. So, natapos na kanina yung kanta natin na una. So, kailangan natin pangalawang video natin na ipi-play. So, yung number 2. So, isa-isa yan mga kapatid. Pagkatapos ng number 1 na matapos, tsaka natin papasok yung number 2 na kanta. Pero, kung sunod-sunod naman yung kanta, pwede natin siyang gawing playlist na isang input lang pero sunod-sunod na yung kanta. Gawin natin yun. Close natin. So, ito pwede nating dyan muna. So, add input, list. So, list supports video, audio, and playlist. Kung meron tayong VLC na playlist, supported niya. So, pag in-add natin, kunin natin yung tatlong awit natin. 1, number 2, number 3. Open. So, i-arrange lang natin siya. Oops. Isa-isa na lang. Add natin yung pangalawa. Yan. Tapos add ulit. Pangatlo. Yan. So, yung tatlong kanta natin bago manalangin ng community prayer, naka-playlist na siya. Tapos, isang input na lang siya dito.
Kasi isa pa natin pwedeng gawin, pwede natin siyang ilagay dito sa list. So, sunod-sunod na siya. Hindi na natin siya babago-baguhin pa. So, pag pinlay natin, so magpi-play na siya. Lagay natin yung title natin. Tapos, pag natapos yung kanta, yung number 1 na song, automatic nang magpi-play yung next na song. Yan. So, mas madali na siya. Pag na-setup mo na siya ng isang playlist lang, hindi mo na kailangan bago-baguhin pa yung final output mo. Sunod-sunod na siya. Sa pangatlo, tapos ng pangalawa, mag-play na yung pangatlo. Yun. So, yun yung basic controls. Tapos yung title. Tapos yung pag-add ng mga input na cover na natin. Ngayon, pwede na tayong pumunta sa chroma keying. So, sa chroma keying, ang kailangan natin, kumuha tayo ng input, preferably yung, siyempre yung pipicturean na, yung kakamerahan natin yung subject natin na nasa green screen ng likod. So, example ko na lang muna na picture muna ang ilalagay ko, hindi muna video. Pero parehas lang yun, mga kapatid. Yan. So, kunyari video ito. Kunyari video itong nakaplay dito. Kunyari si Brad Efren na nasa likod niya ay green screen. For example. So, kailangan natin pawalain yung green dito. Tapos, kailangan may background tayo na maganda. So, pili tayo ng background niya. So, ngayon, video ngayon ang ilalagay ko na video backdrop. Background, video wall. So, ito ang ating yan. So, loop natin. Kailangan loop para paulit-ulit lang siya. Tapos, play natin. Yan. So, kailangan nating ilagay si Brad Efren dito sa studio. So, para magawa natin yan, kailangan natin i-chroma key itong may green screen. So, para magawa natin yan, click natin itong setting or double click natin yung mismong input natin. Pwede rin double click or itong setting dito sa baba. Tapos meron dito sa kaliwa color key. Pagdating sa color key, pipiliin natin yung kulay. Select natin to, yung dropper, tapos click natin sa kulay na gusto nating mag-disappear o pawalain o maging transparent. Click natin siya, yung green. So, nakuha niya yung green. Click natin tong chroma filter at i-adjust natin hanggang maging black yung background. Ibig sabihin, invisible na yon, transparent na siya pag naging black. Yan.
So, close natin. Ngayon, gagawin natin para maipatong natin. Ito yung final output natin. Para maipatong natin si Brad Efren, dahil transparent na yung likod niya, gagawin natin siyang overlay. So, pag in-overlay natin siya, number 1, yan. Pero palitan natin yung ating transition. So, yung kailangan bigla lang. Yan. So, yan yung chroma keying. So, parehas lang yun kung video o picture. So, siguro gawin natin sa video para at least mas actual siya. So, kunin ko yung camera natin. So, add input, capture, number 1. Okay. So, yan. Meron akong saging na nasa likod niya ay green screen. So, yun yung setup niya. So, kailangan lang maganda yung ilaw natin para mas maganda yung pag-chroma niya. So, meron akong ilaw dito na tinapat na fluorescent light. So, i-zoom natin siya. Kailangan natin tanggalin yung green na background. So, live na camera po ito. So, sabi natin, parehas lang. So, tanggalin natin to si Brad Efren muna. Settings. Kunin natin yung green. Tapos, chroma key filter. Tapos, hanggang mag-black yung background. Yan. Yan. Ngayon, pwede natin ipasok. So, yan. So, kahit gumagalaw siya, yung camera, so, naka-chroma na siya. So, yan po yung basic natin na tutorial or demonstration ng ating vMix software. At sana may natutunan po kayo at siguro loobin may mga susunod pa ito na mas deeper pa o mas ma-advanced pa na paggamit ng ating vMix. So, yun lang po. Salamat po sa Diyos, mga kapatid.